Sa hindi pa nakapanood ng nakaraang unang parte hanggang pang-5, bisitahin mo ang description box nitong palabas na ito, at huwag kalimutang i-like ang video na pinapanood. Maraming salamat. Samantala, sa pagpapatuloy ng kwento, sa paglaho ng usok, at pagtingin kay Batman, si Luna pala ang dumating, nang nilapitan niya ito, at binitawan ni Batman si Habak. Naalala ni Luna ang panahon na bantaan siya ni Geo. Ibinahagi niya kay Geo kung paano siya nagkaroon ng katulad na karanasan dati pero, iba ang pakiramdam ngayon ni Luna sa ngayong sitwasyon. Pero biglang may dumating na malaking paa ng halimaw na tinapakan si Batman sa lupa. Ang paa ng kolosal na halimaw ay galing sa isang bitak sa langit na kontrolado ni Luna na may dugo sa kanyang mukha at katawan. Sinabi niya na nakakasuka ang karanasang ito, talagang gusto niya si Undies ni Luna na pangit ang ugali. Lumingon si Luna at naglalakad papalayo. Narinig niya si Batman na sinabing mayabang ang Diyos sa ito, para maging Panginoon ng halimaw mula sa bitak sa ibang dimensyon. Lumingon si Luna, bumanat ng hininga, at sinabi na siguraduhin niyang patayin siya ngayon sa pagkakataong ito. Mayroon pang lumalaking halimaw mula sa bitak at sinabihan ni Batman si Luna na manahimik. Nag-iba ang kulay ng paligid na parang pulang katulad sa SAO sa Town of Beginner. Naging isang espasyong tinatawag na GM Zone na maaari lamang gawin ng isang GM o Game Master. Binastos ni Batman si Luna habang ito ay nakangiti, sinabing laro lamang iyon at dapat nitong tanggapin. Sa pinaka-malapit na lugar, si Undies at Love ay patuloy pa ring tumatakbo patungo sa pagsabog. Iniisip ni Love na may kinalaman ito si Geo at pakiramdam niya ay gawa ito ng nasa kalooban ang sistema ng laro. Naalala niya na noong kausap nila ang CEO Bechoy, at mukhang nababahala ito. Sinabi ni Undies na kayang patayin ng Batman ang lahat sa Righteous Bandits Guild sa isang iglap kung gagamitin niya ang kanyang espesyal na account. Ibinahagi ni Love na maganda ang naisip niya, pero mas magandang tumakbo sila ng mas mabilis. Si Love ay mayroong 14 na agility at si Geo naman ay may 5. Nakikita ni Love na mabilis siya sa likuran ni Geo at iba ang tinitinginan nito. Pagdating ni Geo at Love sa isang lugar na may tanda ng GM Zone, wala silang ideya kung ano iyon pero nang nadatnan si Habak na nakaupo sa tabi, na malubha ang pinsala ay nagpaliwanag na iniwan iyon ni Luna at umalis na. Bumati si Habak kay Geo na may pagod at bahid ng dugo ang mukha, napansin ang nawawalang braso ni Habak at tinanong ito. Iniisip ni Love kung paano siya inagaw nito noong huling kapitulo siyang. Ipinaliwanag ni Habak na ito ay ginawa ni Batman at kung paano siya inihatid o isinama niya si Luna sa GM Zone. Nagtanong si Geo kung sino si Luna, iniisip ni Habak na kilala ni Geo si Luna dahil palaging nagkukwento si Luna tungkol kay Geo. Sinabi ni Geo na sinasabi ni Luna na si Geo ay sobrang in love sa kanya, kaya nagalit si Love sa likuran niya. Ini-describe ni Habak si Luna na may mahabang diretsyo at itim na buhok at bangs, na parang bangsidora, kaya konklusyon ni Geo na si Luna ang ipis mom. Na tumatawag sa kanya ng noob. Masaya si Love sa pangyayaring ito at sinasabi na si Geo ay mayroong sobrang sikip na siwang ang pag-iisip. Pinipigilan ni Habak ang kanyang dugo at tinanong si Geo kung okay lang siya na nakasandal sa kahoy. Inamin ni Habak na hindi siya sa kanyang pinakamahusay na estado pero magiging masaya siya sa tulong at pagpapagaling. Magpapakita sina Undies at Love ng kanilang masamang mukha habang pinag-uusapan kung paano ang pagkamatay ni Habak ay magbibigay sa kanila ng yaman or loot at hati-hatiin nila ito. Parang saktong-sakto sila para sa isa't isa. Nagtanong si Habak kay Geo kung sigurado ka dahil isa sa mga salamin ni Habak ay nasa kay Geo pa rin. Kapag nawala si Habak, mawawala rin ang salamin at kasama nito ang mga kakawahan, napaisip ni Geo. Tapos, tinapik ni Geo si Habak sa balikat at sinabing pagagalingin niya ito. Tinanong ni Love kung paano planong pagalingin ni Geo si Habak dahil wala siyang dala na HP potions. Reassure ni Geo si Love, na okay lang at may flash, ginamit ni Geo ang kanyang espesyal na attribute na Master Novus,
at pinaganya ang soul ng healer, parang nagiging wrong way to heal na kabanata na ito Kumpiyansa niya na gamitin ang skill na heal kay Havok habang binabanggit na may problema na hindi gaanong nagpapagaling ang HP na natatanggap ni Havok, halos plus pa piso-piso lang ang HP na nare-recover. May malaking pagkakamali si Gio at tinanong kung totoo ba talagang heal ang ginagamit ni Gio. Dahil halos walang nagpapagaling na HP si Havok. Kinamot ni Gio ang kanyang ulo at sinabi na marahil dapat niyang dagdagan ang kanyang intelligence. Bumuhos ang tawanan ng grupo. Patuloy ang usapan sa pagpapagaling ni Havok, kung paano tatanggalin ang mga marka sa kanyang katawan, at kung paano maibabalik ang mga sugat. Napagtanto ni Gio na si Luna ang ipis mom na sumabog sa kanya noon sa GM zone, napatay, at binalik ng walang danyos. Hindi ito makapaniwala dahil ang skill ni Luna, ang creation of life, ay sobrang OP nang nalaman nila ito, nagmadali siya patungo kay Luna upang hanapin ito. Patuloy si Luna sa pagtaas ng atake ngunit hindi siya nagpapadama ng anumang pinsala. Nang magpakilala si Luna bilang isang diyosa, nagsimula si Botman at siya ay nagsabay-sabay. Tumawa siya sa nakakahiya niyang linya at nilalait si Luna, bilang isang empleyado ng Chronolife sa loob ng mahabang panahon. Ipinaliwanag ni Botman kung ano ang skill ni Luna at papaniwalaan ni Gio na hindi gumagana ang kanyang mga atake sa isang diyosa tulad niya. Habang sumasabog ang liwanag sa paligid ng away, natamaan ni Luna si Botman at nahiwa niya ito sa dalawa, ngunit ibinunyag ni Botman ang dahilan kung bakit siya mismong nagdala kay Luna sa espasyong iyon. Nagbago si Luna mula sa anyo ng diyosa ng buhay tungo sa anyo ng may rosas na buhok na nagpapakyut dati kay Gio sa Kapitulo 1, na dati pang mapang abuso. Pinuri ni Botman si Luna ngunit niloko rin. Sinabi niya na walang epekto ang kanyang saksak sa kanya. Sumang-ayon si Luna na hindi siya maaaring patayin ng isang tao at sabay-sabay silang umatake. Sa labas ng laro, si Manager Sinukaman o kilala rin bilang Botman, ay nakikipag-inuman kasama ang isa pang lalaki na may suot na sunglasses kahit na gabi. Ipinamalas ni Manager Sinukaman ang kanyang kasipagan sa trabaho at nagtanong ang kasamang lalaki kung ano ang progreso ng proyekto. Naalala ni Manager Sinukaman ang karanasan ni Havok at kung paano niya inalay si Luna. Hindi niya ito nagawa, ngunit sinabi niya na may ibang paraan upang matagpuan ang Panginoon ni Havok. Sinabi ni Manager Sinukaman na si Master Havok ay isa sa mga mahahalagang boss monster sa pangunahing kwento ng Chronolife. Ang batayan ng Master ni Havok ay si Great Merchant Riot ng Kasipagan. Ibinahagi ni Manager Sinukaman kung paano ang Chronolife ay may koneksyon sa 7 mortal na kasalanan at kung paano nagiging boss monsters, ang mga regular na users. Kaya, inirekomenda niya ang laro na iyon sa totoong buhay. Sa loob ng laro, tinanong ni Gio si Havok kung si Ipis Mom ay isang user o NPC. Itinanggi ni Havok na alam niya, ngunit maaaring alam ni Botman. Ibinahagi ni Love na hindi pa rin niya maintindihan kung bakit gusto ni Botman makipagkita sa Great Merchant Riot. Kung ang layunin ay kumita ng pera, maaaring agad na magbenta si Botman ng mga item sa subastahan at hindi nagkakatugma ang kanyang pag-atake sa Righteous Bandits Guild, sabi ni Havok. Sinimulan niya ang pag-uusap tungkol sa mga fragment ng Diyos o mit-ikong mga bagay nang biglang sumulpot si Hong. Ang kanyang anyo ay mas nagiging babaeng-babae na mula nang mailantad ang kanyang kasarian sa kwento. Tinanggal niya ang kanyang maskara at sinabing sama-sama silang lahat dahil natagpuan na niya ang sekretong kubo na tahanan ni Botman. Lahat ay sumunod at narating nila ang isang kahoy na kubo. Nagtanong si Love kung ito nga ba ang kanilang tinutukoy na tahanan dahil tila nakatago at masyadong malamig. Ano ang madadarat na nila dito, sa nadiskubrihang sekretong kubo ni Botman? Malalaman natin sa susunod na upload. At kung bago ka pa lang sa channel, mag-subscribe na. At e-like ang video na ito.